Naalala ni Mashiba ang ginawa ko sa kanya dati ngayon. Wika ni Sawamura at dagdag ni Sawamura na habang iniisip niya ito, mas lalong umiinit ang dugo niya ngayon. Tapak sa paa, sundo ng ulo, tunay na masama ang champion. Umiigting ang galit, paano haharapin ni Mashiba ang round 5? Sigaw ng announcer, kung mandaya siya, mas mandaya ka. Gawin mo na Mashiba, mata sa mata, tapusin mo siya. Sabi ni Sawamura habang pinapanood ang bakbakan, hindi mo ba napanood ang mga laban ni Mashiba kamakailan? Hindi, pare, hindi mo naiintindihan, sabi ni Sendo kay Sawamura. At paliwanag ni Sendo na, kahit nasa alanganin siya o madaya man siya, hindi na siya o hindi na niya ginagawa ngayon. Dahil tapos na siya sa mga ganun, hindi ba siya? Na kinukumbinsi ang tatlo, at sagot ni Sawamura na ikaw ang hindi nakakaintindi Sendo. Hindi naman talaga nagbabago ang mga tao, hindi lang kasi siya nakakasalubong ng ganong klase na kasamaan sa matagal na panahon sa ring. Isang tao na kasing walang patawad niya, isang taong pareho sila ng bangis. At kapag ang kasamaan ay nakatagpo ng parehong kasamaan, magkakaintindihan sila. O sinasabi na magkakaroon sila ng isang koneksyon sa isa't isa. Ngiting sabi ni Sawamura na nasa sabik sa gagawin ni Mashiba kay Rosario. Napaisip naman si Miyata sa sinabi ni Sawamura, manood ka lang Sendo. Habang kitang-kita ang pag-aalala ni Ippo at Kumi, nasabi ni Ippo. Napakabigat ng hangin sa tensyon ngayon, seconds out sigaw na ng announcer. Nasa bigat ng tensyon ay parang nakakasakal na ang bigat. Wika ni Ippo at magsisimula na ang round, at tanong ni Mr. Bean kay Rosario na kamusta ang kanyang kondisyon. At sagot ni Rosario na sobra ang kanyang kaligayahan. Na pinapakita ni Rosario na ito raw ang kanyang teritoryo pagmamayari niya ang ganitong estilo ng laban. Na kahit pinapakita rito na mukhang nahihilo ngayon si Rosario. Na alam ni Rosario na ipinapahinga muna ni Mashiba ang sarili niya last round. Na sa susunod na round ay makikipagsabayan ulit ito sa kanya. At kila Mashiba, sabi ni Coach Toho na napatigil na nila ang pagdurugo ng sugat ni Mashiba. Ingatan ni Mashiba na bumukas ulit ang sugat nito, na dumistansya muna si Mashiba kay Rosario pa ang kanyang sugat ay hindi lumalala pa. Pero habang sinasabi iyon ni Coach Toho kay Mashiba ay nakikita ngayon ang aura ni Mashiba sa galit. Wala nga itong imik, at nagsimula na sa paglalakad papunta sa gitna ng ring. Sigawan na ang mga announcer at ang lahat para sa round 5. Iniimbitahan ng champion sa maruming laban ang challenger. Ang bad boy, tatangapin ba ito ng Grim Reaper? Sumugod na ang champion agad kay Mashiba pagsimula pa lang ng round. Sumugod na ang champion pagkagulat ng manonood, pero pasugod din si Mashiba. Gulat na gulat si Ippo sa pagsugod ngayon ni Mashiba na hindi man lang nakataas ang guard. Sigaw si Coach Toho sa guard ni Mashiba na itaas niya ito. At nagdikit na ang dalawa, gigil na nagbanggaan pa ang mga ulo. Napaliwanag ni Sawamura na mangyayari daw talaga iyon kung isang southpaw ang iyong kalaban. At papaatake na si Rosario kay Mashiba, sabay naman ang pag-iwas ni Mashiba. Pero inapakan ni Rosario ang paa ni Mashiba para mahirapan ito sa pag-iwas at tamaan nga ng atake ng champion. Takot na takot nga ritong pinapakita ang mukha ni Ippo. At dito nagtatapos ang ating chapter 1026. Na makikita natin sa chapter na ito ay, naaalala ni Mashiba ang dati niyang alitan kay Sawamura, na nagpapainit ng kanyang galit. Ang announcer ay nagtatanong kung paano haharapin ni Mashiba ang maruming estilo ng champion, si Rosario, na kilala sa mga daya tulad ng pagtapak sa paa at sundo ng ulo. Si Sawamura naman ay nanunood at tila sinasabing dapat tapatan ni Mashiba ang dumi ng laban sa kanyang sariling pamamaraan. Hindi sumasang-ayon si Sendo sa pananaw ni Sawamura, ipinaliwanag niya na nagbago na si Mashiba at hindi na ito nagre-resort sa maruruming taktika. Subalit iginiit ni Sawamura na hindi nagbabago ang mga tao, at naniniwala siyang ang pagkakaharap ng dalawang taong parehong walang awa ay magdudulot ng kakaibang koneksyon o resonance. Habang naghahanda para sa round 5, nararamdaman ni Ippo, Kumi, at ng iba pang nanunood ang bigat ng tensyon na parang nakakasakal. Nagpakita si Rosario ng kumpiyansa, sinasabing ang ganitong klase ng laban ay kanyang teritoryo. Subalit halatang hinang-hina na rin siya matapos ang huling round. Samantala, si Mashiba,
Bagamat sinabihan ng kanyang coach na mag-ingat sa kanyang sugat, ay tahimik at galit habang naghahanda sa laban. Pagsimula ng round, sumugod agad si Rosario, na sinundan ni Mashiba na hindi man lang nakataas ang guard, nagbanggaan ang kanilang ulo, isang pangyayaring natural kung southpaw ang kalaban. Ayon kay Sawamura, sa gigil ni Rosario, inapakan niya ang paa ni Mashiba upang hindi ito makaiwas sa kanyang suntok, tumitindi ang tensyon, at pinapakita ang takot sa mukha ni Ippo habang nanonood sa nangyayari.